Magandang hapon po sa inyong lahat na nakatutok kahit tayo po ay holiday sa ating Itulay session ngayong Biyernes, Matalino Friday. Ako po si Tutor Joshua. Ako naman po si Tutor Queenie at nasa week 2 na po tayo ng third quarter sa Math 8. Kaya po inaayahan po namin kayo mga estudyante pati ng inyong mga magulang at guro na matuto kasama namin. Kasama po ng ating ICTS ETU, pati po ang mga sumulat at bumuo ng mga modules na pinagbasihan ng mga lessons natin ngayong hapon ay narito para itulay ang paggabay na pag-aaral ng matematika. At kasunod po nun, ang ating DepEd Itulay Facebook page ay medyo mainit-init pa, Tutor Queenie, no? May bago tayong separate para lahat ng topics natin for all subjects ng Itulay ay nasa isang lugar lang at ito na yung aantabayanan ng ating mga estudyante. So makikita nila agad, no? Lahat ng subject, lahat ng level nandiyan na, at kung curious sila with other levels sa mga lessons, pwede rin nilang i-check. Ayan, at walang makakapigil sa pagkatuto, anumang araw, anumang oras, Tutor Joshua, kaila Altrich Sales from Ramon National High School, kasama dyan, same school with Jessica Pascual, John Paul Obalde. Andyan din si Samantha Fajardo from Santa Cruz National High School, and JM Espino from Manuel G. Araujo. Good afternoon. Ayan. We also have Leia De Vera ng Ramon National High School 8 Mahogany and Catlea Soriano. Ayan. Excuse, ng Ingod Ramon Integrated School, West District ng SDO Isabela. And we have Meryl Kate Pascual. Good afternoon po, ng grade 8 Yakal. Okay, magandang hapon sa ating lahat. So, Tutor Queenie, tayo ay nasa week 2 na ng quarter 3. Pero yung topic natin patungkol pa din sa ating mathematical systems. Ano ba yung bago nating ibibigay sa ating mga viewers? For now, dahil nakakita na natin ano yung mathematical system, titignan naman natin ngayon yung iba't ibang theorems, postulates, at paano natin yun na-apply sa iba't ibang computations na pwede nating gawin. Ayan. So, two of our objectives of today is illustrate the need of an axiomatic structure of a mathematical system. Re-review natin yan ng mabilis mamaya. And then apply the properties, postulates, and theorems in finding lengths of segments and angle measures, which is actually one of the major applications of geometry. Talagang pagsusukat ng mga bagay-bagay. And so, from our previous session, a mathematical system is a collection of facts that are developed and organized to help unify concepts in mathematics. Yes. So yung mathematical system talaga natin, Tutor Queenie, no? Parang ito yung mga, hindi lang siya konsepto eh. Ito yung mga idea na talagang na-establish at hindi lang na-establish, lumago pa yung pagkakaintindi natin sa kanila kasi mas marami tayo natutuklasan as far as we go on to the learning mathematics. So nabanggit natin, no, from undefined terms, yung dinidescribe natin, wala tayong definition talaga. We were able to see defined terms, and then from these defined terms, merong mga nabuong actions, postulates, and then there are theorems. At kung gusto nyo nagpupursue kayo with math-related course, baka meron kayong mga makitang bagong theorems at naiambag natin sa ating theorems ngayon. Yes, and actually, Tutor Queenie, maganda yung sinabi mo na sa mathematics community kasi, no, may mga theorems tayo na gumagana pero hindi pa natin na ipapaliwanag. And may magandang incentive ito kapag napag-aralan at na-prove natin. Ayan. So, kung gusto niyo makasama sa history ng ating mga nag-ambag sa mathematics. Ayan. So, handa na? Review muna tayo. Okay, andyan na sila Altis Amanti from MAHS High, Chloe Viernes. Ayan, handang-handa na ba? Dahil meron na tayong review. So, we have number 1, line intersection postulate. So, two distinct lines intersect at blank. Is it A, exactly 1 point, B, 2 distinct points, or C, infinitely many points? So, A, B, or C?
Okay, time is up. May sagot na si Marky Navarrete Soriano. And it is A daw. And yun din yung sagot ni JM Espino and Catlea Soriano. Okay, so the correct answer is actually letter A. Exactly 1 point. Sige nga, Tutor Queenie, kindly explain paano kaya talaga napatunayan na exactly 1 point yung sagot natin. Pwede natin i-illustrate, Tutor Joshua, no? Pag sinabi nating lines, syempre, nag-agree tayo na ang line ay straight line. Okay, so if we have two lines, two straight lines, Okay, drawing pa natin, Tutor Joshua, ayan. So, yung isa, for example, ayan, sa direction na yan. And then another line. Ayan. So, yan, mapapansin natin, no, na pag nag-meet sila dun sa isang point na yan, yung intersection nila, ayan, naghiwalay na ng landas yung both ends nila, Tutor Joshua. Hindi sila nag-intersect pa ulit. Okay? Pero, take note that this is with Euclidean geometry. Alright? We're dealing with Euclidean geometry. So, imagine we are on a flat surface. Kaya po, ang intersection ng ating lines ay exactly 1 point. So, again, no, sabi ni Tutor Queenie is for Euclidean geometry. Kaya hindi tayo makakakita for our high school geometry yung lines na ganyan yung itsura. Okay. So, meron tayong agreement that say line, it's a straight line. Yun yung isa sa mga undefined terms natin nung nakaraan. So, hindi natin ito pwede mangyari. And, kailan mangyayari, Tutor Queenie, yung infinitely many points? Infinitely many points? Kapag meron tayong magkapatong na linya. So, halos same line sila. Anong tawag natin yan, Tutor Joshua, kapag halos pareho yung line natin? Ayan, naalala ko yan nung quarter 2, quarter 1 pala, no? About systems of linear equation, yung coinciding or overlapping lines. Magkakapareho kasi sila na points for everything. Kaya lang, lalabagin na nito yung ating definition, no? Concept. Kasi sabi, two distinct lines. And distinct, ibig sabihin they are unique. Magkaiba sila. So, makikita nila, no, yung simpleng word na distinct nag-matter doon sa ating postulate. Dahil nilagay niya two distinct lines, exactly 1 point. Pero kung sinabi lang niya na two lines intersect at, so, pwede exactly 1 point or infinitely many points. Ayan. So, yung mga kahalagahan ng mga keywords natin sa ating mga postulates and events. Okay, so I think we could have number 2. Let us analyze or let us review. Ayan. Two right angles are always blank. Again, two right angles are always blank. So is it A, complementary, B, supplementary, or C, forming a linear pair? Okay, so you have 5 seconds to answer. So number 2 na. Huwag niyo kakalimutan yung ating item number for this question. So, kumpletuhin ang ating statement dito. So, ano raw ulit ang given, Tutor Joshua? Two right angles. Okay. So, ano bang masasabi natin sa right angles muna, Tutor Queenie? Pag right angles, alam natin that it measures exactly 90 degrees. Walang sobra, walang kulang. Sakto 90 degrees. Tapos kung dalawa na sila, parang meron tayong pwede magawa doon, no? 90 plus 90, it's 180. And we have a definition for that. Actually, kanina nakikinig ako doon sa grade 7 na ating utilization, no? Pinag-aralan nila yung complementary and supplementary angles. So the correct answer is, for number 2 is letter B. Yan, nakatama sila. Catlea Soriano, Marian Mendoza, Jonella Belingon, Jasmine Lachao. Na ba, may mga bago tayong kasama ngayon at sana palagi na namin kayong makasama tuwing Friday. Lea De Vera,
Marniel Ramos, Chloe Bielnes, Christopher Respicio. Ayan, kuhang-kuha nila Tutor Joshua that it's letter B, supplementary. Okay. Di ba, Tutor Queenie, yung linear pair supplementary din? Kaya lang, bakit hindi siya yung sagot? Kasi Tutor Joshua, pag sinabi mong linear pair, from the name itself, linear, dapat magpo-form sila ng line. Right? Nagsishare sila ng isang common side. Kaya lang, itong given natin ay two right angles lang. Hindi naman sinabi na mayroon silang sinishare na isang side. So, hindi natin sure na nag-form sila ng isang straight line. Yan. So, kung kanina nakaspecify na two distinct lines, ito, hindi nakaspecify kung naka-form sila ng line. Kaya hanggang supplementary lang, yung pwede natin i-assume. Saka pala sinabi dun sa ating item number, no? Always, yung palaging mangyayari sa ating dalawang right angles. And based on these choices, supplementary lang yung saswak sa ating statement. Pero meron pang isa. Kung maglalagay tayo ng isa pang option dito, which is congruent, that is also a correct answer. That's also a possible answer. Yes, kasi pareho sila ng measure. Ayan, isa pang pwedeng conclusion natin. Okay, so yung example, yung drawing mo dyan, Tutor Joshua, halata na hindi naman linear, hindi sila nakabuo ng line. So let's have number 3. And speaking of linear pair, ito na kaya ang pagkakataon niyang maging sagot. It's a pair of non-adjacent and opposite angles formed when two lines intersect. So pansinin niyo kung saan ko diniin yung statement. Is it A, a linear pair, B, vertical angles, or C, corresponding angles? So, after kila Carlene Orlando, Francine Panalangin, Jonas Manaligod from Doña Magdalena Gafud, si James Chu, Ramon National High School. Okay. So, for number 3, para masagutan natin to, hindi tayo basta-basta kasi titingin sa iisang word. Kailangan bibiyakin talaga natin para makita kung ano yung mga properties na dinedefine nung statement. So first, it is a pair. So pares. Kailangan may dalawang angles. Okay? Ang linear pair, dalawang angles yan. Ang vertical angles, Ang linear pair, isang pares yan. Ang vertical angles, may pares din yan. Sa corresponding angles, may pares din yan. Pero the description is given na non-adjacent. Ibig sabihin, hindi sila magkadikit. Okay? They do not share a common side. So, hindi na pwede yung letter A. Okay? Next, we have opposite angles formed when two lines intersect. So, if you're going to draw that, nagkakaroon tayo ng parang pa-X na lines, no, Tutor Queenie? And alin dito yung opposite angles? So if we're going to name them 1, 2, 3, and 4, yung opposite yung magkatapat. Okay? And then those are angle 1 and angle 3. So ang tawag natin dito ay yung vertical angles. And tama yung sagot ng ating mga viewers, Tutor Queenie, nakakatawa. Kuwang-kuha nila JM Espino, Alcris Hamanri, Chloe Viernes, DJ Perez, Emmanuel Tarosa, ayan, Eliza Sawal, Kathleen Soriano, Kate Ablaza, ayan, very good. Kita agad nila na, it's non-adjacent. Yan, Tutor Joshua, no, yung 2 at saka 4 vertical angles. Pag angle 1 and angle 3, yan ang vertical angle. Sila yung magkapares. Pero yung angle 1 and angle 2, adjacent, magkatabi sila. Pero, feeling ko related din yan sa isa pang ating postulate, Tutor Joshua. Mamaya makikita natin. Yes. Okay. So let's go deeper. Actually, recall yung iba dito on some postulates and theorems
na palagi nating ginagamit. For the first one is the segment addition postulate. Okay, so yung eksaktong mathematical concept of this postulate is stated by if points A, B, and C are collinear and B is between A and C, then the length of segment AB plus BC equals AC. So, Tutor Queenie, medyo mahaba-haba ito kasi variables na yung ginagamit natin kung tutuusin or points na, no? Pero ang ibig sabihin lang nito, kung meron tayong isang mahabang line segment, okay? Tapos may isang point tayo sa pagitan ng dalawang endpoint. Okay? Yung haba nung isang dulo papunta doon sa point sa pagitan plus yung haba nung point na yun sa pagitan ng kabilang dulo, pag pinag-add natin yun yung kabuuan. So parang ano lang yan, Tutor Queenie, sa mahabang stick. Pag pinutol natin yun, alam natin, makuha natin yung measurement ng bawat haba ng line segment na mabubuo natin. Yeah. So ito no, parang yung naka-illustrate natin dito, yung ating segment AC. Okay? Importante dito, Tutor Joshua, yung collinear sila. Nasa isang linya silang tatlo. Ayan. At ayan, identify natin dito na si B ay nasa pagitan ni A at saka ni C. So parang yung stick, no, putulin natin doon banda kay B. Kung alam natin gaano kahaba yung AB at alam natin gaano kahaba yung BC, then malalaman natin kung gaano kahaba yung buong AC. Sige, try natin. Ayan, try natin. So let's say that the length from A to B, so parang ano lang, kalsada lang, yung mga word problems natin nung bata tayo, no? If the length of the segment from A to B is 7 units, and the length from point B to point C is 3 units. The question is, how long is AC, or what is the length of AC? Ayan. Pwedeng itry ng ating mga kasama ngayon. Send nila sa chat. Ano ang length ng AC? AC is equal to blank. Okay, so sabi natin, segment addition postulate. Alam natin na ang AB ay 7, mula B hanggang kay C ay 3 units. So, gaano kahaba ang mula A hanggang C? Right? Yan, may sumagot na. Si Marniel Kailustre Ramos, ang sagot niya daw is 10. And her answer is 10. And si Apple Tiradas and Eliza Sawal, it's 10 units daw. Pati na rin si JM Espino. Very good, guys. So, kapag buo yung hinahanap, ina-add natin. Okay? Pero kapag parte, kunwari wala yung 3. Ang given lang ay yung 10 tsaka yung 7. Okay? Using the concept of segment addition postulate and another property in mathematics, yung addition property of equality, makukuha na natin yung length of BC, which is actually, again, 3 pa rin yan. At isa lang yung magiging sagot natin for that length. Kasi kung gagamitin natin, no, AB plus BC is equal to AC. So, for example, hindi pa natin alam yung length ng BC, no? So, yung AB, substitute natin ng 7. Yung BC, hindi pa natin na-identify. And then equals AC, substitute natin ng 10. So, magkakaroon kayo parang algebra, you need algebraic manipulation para ma-solve ito. So, nakukumbay natin ngayon yung knowledge natin from algebra with geometry. Ayun. Kaya kung alam na nung students natin ngayon yung segment addition, panigurado alam na rin nila yung paggamit ng ating angle addition postulate. Kahit na hindi nila ito ma-state ng isang diretsong statement. Okay? So habang binabasa ko yung statement, siguro pwede nyo lang alamin kung ano yung measurement of angle PQR. Okay? So the angle addition postulate states, if S is a point in the interior of angle PQR, then the measure of angle PQS plus the measure of angle SQR equals the measure of angle PQ
PQR. So para lang siya yung ating segment addition postulate. Ayan. So batiin lang natin from San Mariano National High School, sila Althea Garo, Rog Castillo, Valerie Palamara. Good afternoon, mga magkakaklase. Sige, Tutor Queenie, ano yung magiging sagot natin for this one? So, hinahanap natin ay yung angle PQR. So, Tutor Joshua, no, kapag minsan nalilito doon sa angle, pwede lang i-trace. So, i-trace lang mula P, Q hanggang kay R. Ayan. Yan kasi minsan yung nakakalito, no? Pare-pareho naman ng letter, pero magkakaiba pa pala yung hinahanap. Ayan. So, isa sa mga technique natin dyan ay i-trace natin kung ano ba yung angle na pinopertain. So, here we have, we're looking for this. So, ayan, nasagot na 131. Kasi we have 47 plus 84 based sa ating angle addition postulate. Ayun. So again, kapag kabuuan or yung mas malaking part ng kinukuha natin, we add. Pero take note, hindi tayo basta-basta pwedeng mag-add. Kunwari, kunwari dito ay 50, dito ay 40. Ito ay hindi yan 90. Mamaya, may ganun kayong gawin. Kapag magka-adjacent lang sila, pwedeng mangyari. Magkatabi. Okay. They share a common site. Tama ba, Sir Josh? Yes. So next, we have the linear pair postulate. Meron na tayo last time. If two angles form a linear pair, then they are supplementary. So what does this mean? Kapag nakita kayo ng isang line, tapos it has an array somewhere in the point, makukuha natin yung measurement ng angles. If the left side measures 53 degrees, the angle that is adjacent to it, again, kapag ito ay linear pair, ay supplementary. So, ang gagawin lang natin is 180 minus 53 degrees, and that will be 127 degrees. Tama ba, Tutor Queenie? Ayan. Kasi pag sinabi supplementary, no, the sum is 180 degrees. So, dahil naka-form naman ito ng line, straight line, so, matik alam natin na itong dalawang angle na to ay equal sa 180. So, that's linear pair postulate. Yes. Okay. Next is we have the vertical angle theorem. And ito yung kaninang pinakita sa previous activity, that vertical angles are congruent. Okay? And napuprove ito gamit yung previous knowledge natin in angle addition postulate and sa ating linear pair postulate. So, actually, pwede natin laruin yung Tutor Joshua, no? Sige, try natin another set of vertical angles. So, let's say, sige, Tutor Joshua. Oops. Okay. So, dito, no, pinakita niya na 145 degrees, tapos may 35. Sige, let's have another one. Kung totoo ba to sa ibang angle measure. Ayan. So, let's assume natin na ilang degrees kaya yung isang angle dyan, Tutor Joshua. Which one, Tutor Queenie? Yung medyo malaki o yung medyo maliit? Yung medyo maliit. Sige po. Ano ilalagay natin? Let's say 55. 55, okay. 55 degrees. Yan. Then, let's name them angle A, angle B, and angle C. So kapag may ganyan, Tutor Joshua, tapos isa lang yung angle, isang angle measure lang yung meron, okay, we can actually find the measure of all three. Yan. Isa lang yung binigay, pero kaya natin hanapin yung tatlo. Okay, paano kaya? So, gagamitan natin ng iba't ibang theorems na nalaman natin nung
kanina or nung mga nakaraang lessons natin. So, pwede natin subukan, Tutor Joshua, yung 55 at saka yung angle A. Meron tayong postulate kanina. Okay, ang sabi, if two angles form a linear pair, then they are supplementary. So, by linear pair postulate. So, alam natin na si angle A at yung 55 degrees natin doon, pag pinagsama, they are equivalent to 180 degrees. So, from there, we have 180 minus 55. Ilan na lang ang matitira para sa angle A, Tutor Joshua? Okay, so A would be equal to 125 degrees. Ayan. So, nahanap na natin yung isa. Pwede natin hanapin yung angle B, yung susunod, by still linear pair postulate. Try natin. Linear pair postulate pa rin. So, we have 100... Linear pair postulate pa rin bang gagamitin natin? Tutor Yes, Queenie, o pwede na tayong mag-vertical angle theorem? Pakita lang natin na kapag ginamitan natin ng linear pair postulate, mag-agree with our vertical angle. Kaya pwede nilang gamitan either way. Kasi pareho lang. So, 180 minus 125, tama po ba? Yes po. So, that will give us equal to 55 degrees. So, si angle B ay 55 degrees. Ayan. So, meron na tayong angle B. And then, papunta naman kay angle C, pwedeng si angle B and C naman yung ipag-pair natin. So, that will be 180 minus 55. So, that will give us 125 degrees. Ayun. So, nakumpleto na natin yung apat na angles, Tutor Joshua. Gamit lang yung linear pair postulate. Pero, makikita din natin na this also agrees with our vertical angle theorem wherein our angle A and C, they are vertical angles at napakita natin na they have the same measurement. Ayan. So, kahit anong magamit natin na reason, as long as it's mathematical, logical, and tama yung paggamit nga, pagrarason sa ating concepts, tama, pare-pareho yung magiging sagot natin. Kaya di ba sabi nila, sa math, maraming solution na pwede as long as you're doing your mathematical ideas correct. Yes. And I think this will be our last theorem for this session, the triangle angle sum theorem. Again, alam na natin itong mga concept na ito since we are in the elementary level. Nire-review natin ito kasi we would like for us na maging deeper yung understanding and yung skills ng ating problem solving and critical thinking. So in this theorem, it states that the sum of the measures of the interior angles of a triangle is 180 degrees. And based on this theorem, marami din actually itong gamit, itong triangle angle sum. So in this example, it's logical to look for the measurement of the missing angle. So kung meron tayong 68 degrees, meron tayong 57 degrees, what do you think would be the measure of this angle? Okay, so check nila, no? So, sabi, the sum of the interior angles. Pag sinabi bang interior angles, Tutor Joshua, nasaan nga po ulit yan? Ayun, interior. When you say interior, interior, nasa loob. So, we have to add, ayan, kompleto yung solution ni Alcris Hamandri. So, we have the 57 plus 68, and that is equal to 125 degrees. Pero dalawa pa lang yon para natin mahanap yung isang parte. So, mahanap natin yung isang parte by subtracting 180 minus 125, which is 55 degrees. And yun din yung sagot ng ating mga students. Actually, ang pinakanauna ko nakita ay si Marniel Ramos. And si Apple Tiral, si Alcris kompleto pati solution. So the answer is 55. So pinuha muna, no, kung ano ba yung 68 at 57 together para ma-identify ilang degrees na lang yung matitira para doon sa pangatlong angle na nawawala.
Since alam natin from the triangle angle sum theorem na kabuuhan niyan ay 180 degrees, so kayang-kaya natin hanapin yung pangatlong angle. Yan, very good. Okay. So sila naman, Tutor Queenie, no, let's have an activity applying the postulates and the theorems that we have learned this afternoon. Ayan. So, ready na ba? Ready na sila. Ready na yan. So, activity tayo with number 1. So, find the length of the indicated segments. Find the length of the indicated segments. So, we have PS. So, tingnan niyo mabuti. PS ay 14. QR ay 2 is equal to 2. R is the midpoint of PS. R is the midpoint of PS. So, identify how long is PQ, PR, and RS. Sige. Okay? We will count 5 seconds muna para mapag-isipan natin yung strategy in solving kasi hindi natin basta-basta ito masasagutan. Kahit yung strategy, maisip natin kung paano gagawin. Okay? Isipan natin, hugutin natin ano ba yung pwede nating magamit na mathematical ideas, theorem, or postulate para suportahan yung magiging solution natin. So, okay. At syempre, masasagutan nila to kung meron silang lapis at papel o kaya ballpen at papel. Kasi sa geometry, hindi naman basta-basta maguguhit tayo sa ere, no? At makukuha natin yung sagot. May mga ganong tao, pero as practice, para lalo tayong maging mathematically able, di ba? Pen and paper is the best tools in solving math problems. Kahit na anong innovations, kahit yung simpleng pen and paper would still help us improve our skills. Ayan, may sagot na sila Aldris and si Chloe. So check natin. Ang unang gagawin natin, Tutor Queenie, is to illustrate yung measurements. And kapag length, ang usual natin ginagawa, parang iba-bracket natin yung haba from one point to another point. So given dito is 14, the length of PS. And QR is 2. Ayan. Okay? So anong isusunod natin dito, Tutor Queenie? Yung next statement kasi is walang number na binigay. Nilagay niya dyan, R is the midpoint of PS. Okay, so, from the term midpoint, ibig sabihin nasa gitna. At pagka nilagay yan sa gitna, magiging equal yung measure mula P hanggang R sa measure ng mula R hanggang S. Yun. So, with this illustration, no, ang malaking tulong na na-visualize natin anong nangyayari. So, isa sa mga pinakamagandang technique ay drawing mo para makita mo na mabuti. Ano ba talaga yung nangyayari? Okay? Masasayang tignan, mas masayang hanapin yung mga measure na yan kapag na-visualize na yan. So, yan na, so, malinaw na. Alam na natin na yung kabuang length is 14. And pag sabi midpoint, hinati siya eksakto sa gitna. Kung eksakto siya sa gitna, ibig sabihin pantay yung kaliwa at kanan. So 14 divided by 2 is 7. And 7 from PR to PR and RS. Kaya na, Tutor Queenie, yung PQ, hindi naman kabuuan yung kukunin. So imbis na mag-add tayo naman, we will subtract. Kasi alam na natin that one segment or one part of it is 2 units. So we will have a length of 5. So tama yung unang nakasagot na si Aldris and sumunod sila Kins, Larel, Atara. Ayan, si Chloe Viernes, RS ang unang nasagutan naman. Okay yun, kasi hindi naman palagi na yung unang segment ang masasagutan natin agad-agad. So, kung anong mas convenient sa inyo, kung ano yung mas nauna yung nakita na mas madaling i-solve, then go ahead. Right? Ayan. So, sila Marian Mendoza, yan. Maraming nakakuha, Tutor Joshua. Sila Eliza Sawal, Chloe Viernes, Christopher Respicio, Marky Soriano, Jasmine Batad. Ayan. Kuha-kuha.
Kung nakuha natin sa segments, kaya din natin sa angles. Ready na? Okay, so Tutor Queenie, this is our last activity for our session today. Kahit na item number 2 ito, no, 4 yung ating hahanapin. Kasi dito sa illustration natin, we are given so many angles. Pero, tulad nung kaninang problem, isang value lang meron. So we have the measure of WYZ, which is 31 degrees. And a note that angle VYX is a right angle. Okay? So pag-isipan natin yung strategy na ating gagamitin for this problem. Again, i-drawing para mas makikita ng maayos, makita kung ano ba yung given, ano pa yung pwede nating alamin, at ano yung kailangan nating i-solve. Ayun. So, kailangan may drawing natin yung given, no? So, we have here 31 degrees on WYZ and ano yung sumunod yung 30? VYX is a right angle. So, from VYX is a right angle, alam natin that a right angle measures exact 90 degrees. Wala nang ibang sukat yan. Hindi 90.1, 90.9, it's 90 exacto. Kahit pala wala sa illustration, no? Malalaman natin based sa given. Yan, so we have 90 degrees na doon. Next, ano pa kayang pwede nating ma-solve? X, Y, W. Trace natin. Asan na yung X, Y, W? X, Y, W. Ayan, yung medyo malaki. Yan. X, Y, W. Paano natin mahanapin yan? Ayan. So, medyo na-late yung ating illustration, no? Yung VYX, again, it's 90 degrees. It's illustrated by a small square para mapakita yung right angle. Paano naman yung XYW? XYW. So, si XYW, Tutor Queenie, parang siya yung malaking angle, obtuse, no? Naka-pair ni WYZ at naka-form sila ng isang direction line from X to Z. Okay? So, may concept doon. It's a pair of angles na nakadikit yung isang direction line. Form sila ng straight line. So, yes. Yun makuha natin. Straight line, linear pair postulate. So, pwede natin malaman na they are supplementary. So, may 31 degrees na tayo. Kayang-kaya na natin hanapin yung XYW, and that would be 149. Kasi meron tayong 180 minus 31 degrees. So, we're left with 140. 149 yung malaki. Alright? Next. Oh. At kung 149 yung color green natin na measurement, yung angle na yan, we could measure the last smaller angle, yung VYW, yung nasa gitna, by applying angle addition postulate. Pero, magsusubtract tayo kasi nakukuha natin yung buo. Ang kukunin na lang natin ay yung part. So, it's 149 minus 90, which is 59. So, ito yung magiging 59 degrees natin. Or pwede rin, Tutor Joshua, dahil, 90 na yung kabila. So, ito ng VYZ natin, marami tayong posibleng solution dito, Tutor Joshua. Okay, isa doon ay, yung katabi niya ay 90 degrees. So, yung matitira na lang doon, kasi linear pair, nakabuo na ng isang buong linya, so that would also be 90 degrees. Or, yung isa pang way, Tutor Joshua, is by adding yung 59 and 31, which is VYW and WYZ. Angle addition postulate. Ayan. Ang daming nakasunod ng ating paghahanap ng measure, Tutor Joshua, sila Alquis Hamandri, and sila Zandro Marucho, Lea de Vera, Francine Panalangin, Christopher Respicio, si Janela Belingon.
Ayan. And using this postulate and theorems, magagamit natin yung konsepto ng finding angles and segments in our future lessons, especially when we talk about congruences, pagkakapare-parehas ng sukat. So, practice lang ng practice hanggang sa ma-familiarize. Hindi naman kailangan kabisaduhin, pero kung naisa puso, kayang-kaya. Right? So, achieve na achieve, we were able to illustrate the need for an axiomatic structure of a mathematical system, and we were able to apply the properties, postulates, and theorems in finding lengths of segments and angle measure. Yan. Hitik na hitik talaga yung ating mathematical system at hindi doon nagtatapos yung axioms, postulates, and theorems na malalaman ninyo at marami pang kasanga-sanga yan hanggang tayo ay umabot sa higher geometry. And we commend everyone who's been with us. Ayan, napaka-active at kitang-kita na ready na kayo sa mga susunod nating lesson para sa ating math group. Ayan. Kaya po, dito nagtatapos ang ating tutorial session tungkol sa second part ng ating mathematical systems for the third quarter. Tandaan na pwedeng ulit-ulitan yung lessons sa ating bagong Itulay Facebook page at YouTube channel para lalo maunawaan at yung pagkalito ay mabawasan through replaying our sessions. Ayan. Samahan niyo po kami ulit next week. Ayan, kita-kita po ulit tayo. At kung may katanungan o suggestion, maaari po iscan niyo itong QR code. Ayan. Or pumunta po sa link. Ayan po na nasa screen nito. So tuloy-tuloy na suporta po sa mga bata, magulang at guro mula sa amin dito sa Itulay Math Talino Friday. Susunod na po ang Math 9 with Tutor Janet and Tutor Angelique. Ayan po. Ay, maraming salamat po at a very, very happy long weekend. Ayan po. Thank you po. Kahit holiday. Very good ang mga batang ito. At talagang tumutok pa rin. Thank you po. Maraming salamat din. Walang itulay kung walang mga estudyanteng kailangan nating abutin.